Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Masayang sinalubong ni Rowena, ang ina ni Gavin ang kambal sa gate pa lamang ng bahay nila. Talagang ang saya sa mukha ng ginang ay hindi matatawaran. Diyos ko, ang mga apo ko! Agad nitong niyakap ang dalawang bata na hindi alam ang gagawin. Dahil hindi nito kilala ang ginang na yumakap sa kanila. Alam niyo ba kung gaano katagal ako nag-intay? Mayakap lang kayo? Hello po. Nakangiting bati ng dalawa. Ngumiti ang ina ni Gavin na parang maiiyak. Naku, ang cute niyo naman. Mana kayo sa mommy at daddy niyo. Sa sinabing yun ni Rowena, biglang nagtanong ang isa sa anak ni Gavin, si Adrian. Is daddy here, Lola? Natahimik si Rowena sa tanong ng bata. Agad dong napatingin sa mga kasama nito na parang humihingi ng tulong. Adrian, busy ang daddy mo kaya wala siya dito. Paliwanag ng ina ni Leren na hindi na rin alam ang sasabihin dahil halos araw-araw ayon ang tanong ng mga ito. He always busy? Nakasimangot na tugon nito na parang naiinis. Kailan ba namin siya makikilala? Mommy always says he's busy too. Kailan siya hindi busy? Nagkatinginan ang dalawang ginang. Saka pabuntong hiningang kinausap ang mga ito. Baby, sa ngayon kami na muna makakasama nyo. Pero promise ni Lola na sa susunod kasama na natin si Daddy. Really? Nakangiting tanong ni Adrian habang tahimik naman ang kambal nito. Pasok na muna tayo sa loob. Anang ama ni Gavin na kanina patahimik. Ngunit kanina pa rin gustong yakapin ng mga apo. Nang makapasok sila sa loob, namangha ang kambal sa nakita. Wow! Napangiti naman ang mga lolo at lola ng dalawa, saka natatawang nilapitan ng kambal. Alam nyo, mas maganda ang bahay ng daddy nyo. Sigurado ako magugustuhan nyo din dun. Kung ganun po, puntahan na lang natin si daddy. Ani Adrian bago nito kausapin ng kambal. Tara na, puntahan na natin si daddy? No! Ani Alora na kinatigil ni Adrian. Baka magalit si mommy. Nagkatinginan ang matatanda sa narinig dahil sa seryoso mukha ni Alora. Bakit siya magagalit? Tanong ni Adrian sa kapatid. I don't know. Napanguso si Adrian sabay tingin sa kanyang mga lola bago muling tiningnan ang kapatid na lalaki. But I've heard her crying last night because of Dad. Nang marinig yun ng ina ni Leren, agad nitong nilapitan si Alora. You heard your mother cry? May pag-alala sa tono nito. Yes po. Tumango pa dito ang bata. Saka paano mo nalaman na dahil sa dad mo? I heard her saying his name Gavin. Yan ang pangalan ng tatay namin, di ba? Narinig ko rin na kausap kanya kagabi kasama si Lolo. Natameme ang lola nito sa paliwanag ni Alora. Mukhang sinundan nito ang ina ng gabing mag-usap sila kasamang asawa. Sinaktan niya ang nanay natin, kaya hindi siya makapunta dito. Umiiyak siya dahil sinaktan ni daddy si mommy, at galit ako sa kanya sa pagpapaiyak ni mommy. Pagkatapos itong sabihin yon, ay bigla na lang itong tumakbo palayo sa kanila. Napatingin silang lahat kay Adrian. Is that true? Tanong nito na parang maluluha na. Sinaktan ba talaga ni daddy si mommy? Kaya ba hindi namin siya kasama? Adrian. Ngunit bago pa sila makapagpaliwanag, tumakbo na rin to palayo. Nagpapahinga na si Leren sa bahay nang tumawag ang ina niya. Yes, ma'am. Kamusta mga bata? Okay lang ba sila? Bumangon siya sa kama para makausap na maayos ang ina. Leren, I'm sorry.
Nangunot ang noo ni Laren sa sinabi ng ina. What? What happened? Bigla siyang kinabahan para sa mga anak niya. Ang mga anak mo, umiiyak. Natigilan siya sa narinig. What? But why? Pumunta ka na lang dito. Kausapin mo yung dalawa dahil ikaw lang makakapagpatahan sa kanila. Sige ma'am, papunta na ako. Naluluhang binaba niya ang tawag, saka nagmamadaling nagbihis bago kinuha ang susi niyang sasakyan. Ano ba kasing nangyari? Bakit umiiyak ang mga anak niya? May kinalaman ba dito si Gavin? Talagang hindi niya ito mapapatawad kapag nalaman niyang ito ang dahilan. Dahil gusto na niyang makarating agad sa bahay ng mga magulang ni Gavin, pinaharurot niya na mabilis ang sasakyan niya. Muntik pa siya maaksidente sa bilis niyang magpatakbo. Nang makarating siya, agad siyang bumaba at hinanap ang mga anak. Alora? Adrian? Sigaw niya habang papasok. Anak! Bungad sa kanya ng ina niya. Mabuti nandito ka na. Nasa likod ang dalawa. Kausapin mo na. Nag-aalala na kami lalo na kay Alora. Nang marinig yun, hindi na niya nagawang sumagot pa. Pinuntahan na niya agad ang mga anak niya sa likod bahay. Ngunit, nagtaka siya na makitang wala doon ang dalawang anak niya. Nangilid ang luha sa mga mata niya nang hindi makitang dalawa. Alora? Hinanap niya ang dalawa. Alora! Adrian! Malakas ang sigaw niya dahil baka nagtatago lang ang dalawa kagaya ng lagi ng mga tong ginagawa sa kanya. Babies, where are you? Mommy's here na. Lauren, bakit? Agad na pumuntang mga magulang niya at magulang ni Gavin. Teka, nasaan ang mga bata? Umiiyak ni napaluhod si Lauren. Where are they? Where is my children? Mom, where? Nakaramdam siya ng takot. Paano kung umalis ang dalawa nang hindi nagpapaalam? Paano kung may kumuha sa mga to? Dahil sa naisip niya si Gavin. Hindi naman siguro nito kukunin ng mga anak niya nang hindi nagpapaalam, di ba? Hindi nito yun gagawin. Hinagod ng kanyang ina ang likod niya. Lauren, tahan na. Baka nandyan lang sila. Yaya? Tawag ng ina ni Gavin si isang kasambahay nito. Pakihanap sa buong bahay ang kambal. Sigurado akong nandyan lang yon. Opo, mama. Sagot ng katulong. Lauren, pasensya ka na talaga. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi na kita pinilit na dalhin dito mga bata. I'm so sorry. Paghingi ng tawad ng ina ni Gavin, hindi nakasagot si Lauren. Tanging hikbi lang ang naitugon niya dahil sa sobrang pag-aalala. Wala sana mangyaring masama sa dalawa dahil hindi niya taga mapapatawad ang sarili kapag nangyari yun. Samantala, pauwi na si Gavin mula sa bahay ni Renzo nang tumawag ang private investigator niya. Yes? Sagot niya sa tawag. Any updates? Yes, sir. Mabilis na sagot nito. Kasalukuyan ako nagbabantay ngayon sa bahay ng mga magulang nyo at nakita kong lumabas ang dalawang anak nyo na walang kasama. Say what? Nasa bahay ng parents niya mga anak niya? Bakit hindi niya to agad nalaman? Saan sila pupunta? Sa tingin ko hindi alam ng dalawang bata kung saan sila papunta. But don't worry, sir. Hindi ko hahayaan na mawala sila sa paningin ko. Good. Text me the address kung nasaan sila. Papunta na ako doon. Sige, sir. Nahampas niya ang manibela, saka yun iniliko kung saan ang binigay na address ng investigator niya. Hinanap ng mga mata niya ang dalawa habang dahan-dahang nagmamaneho hanggang sa mapansin niya na may dalawang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Tinitigan niyang mabuti ang dalawa hanggang sa makumpirma niyang itong mga anak niya. I found them. Aniya, nang tumawag ulit ang private investigator niya. Is them right? Yes, sir. Anito sa kabilang linya. Okay. Binaba niya ang tawag, saka itinabi ang sasakyan malapit sa kinaroroonan ng mga bata. Bago siya bumaba ng sasakyan,
Tiningnan niya ang dalawa. Mukhang galing sa pag-iyak ang mga ito. But what happened? Saan natin hahanapin si Daddy? Natigilan si Gavin na magtanong si Alora sa kapatid nito. Hindi niya nagawang ihakbang ang mga paa matapos marinig ang tanong ng anak. I don't know, but we have to find him. We have to ask him kung bakit niya sinaktan si Mommy. Sagot ni Adrian kay Alora. Nanlamig ang mga kamay ni Gavin. Hindi niya kinakaya ang mga naririnig niya. Ganito palang pakiramdam na kamuhian ng sarili niyang anak. Pero paano nalaman ng mga tungkol doon? Bumuntong hininga siya. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga may uwi na niyang dalawa. Hey kids! Lumapit at lumuhod siya sa tapat ng mga ito. Are you lost? Imbis na magpakilala na ama ng mga ito, magpapakilala na lang siyang ibang tao para sumama sa kanyang dalawa. Alanganing sumagot si Adrian. Sorry, but we don't talk to strangers. Napangiti siya rito, pero sa totoo lang, gusto na niyang yakapin na mahigpit ang dalawa. Oh talaga? Pero hindi ako masamang tao. Yes, sagot naman ni Alora. Sorry, but we're busy finding our dad. Mukhang may hirapan siyang kumbinsihin ng dalawa. Ano bang pwede niyang sabihin para makuhang loob nila? Nag-isip siya ng paraan para sumamang mga ito sa kanya. Okay, ganito na lang. Tutulungan ko kayong mahanap ang daddy niyo. Tiningnan niya ang dalawa na biglang sumeryoso. Pero bago yon, hayaan niyo muna akong samahan kayo. Don't worry, hindi ako masamang tao. Nagkatinginan ang dalawa bago nagtanong. Ano pong pangalan niyo? Tanong ni Adrian. Bumakas ang saya sa mukha ni Gavin. Mukhang nakuha niyang atensyon ng isa sa anak niya. I'm Will. How about you two? Will ang sinabi niya. Dahil sigurado naman siyang hindi siya makikilala ng mga bata kung yun ang gagamitin niya. I'm Adrian Ferrer. Pakilala ni Adrian. At itong aking kambal na kapatid, si Alora Ferrer. Napatango-tango siya. Just Ferrer? Yes, sagot ng dalawa. So Laren didn't really bother to give his last name to his children. Napabuntong hininga siya. Matagal na niyang alam yun dahil sa investigator niya. Pero masakit pa rin palang marinig na walang pangalan niya sa pangalan ng mga anak niya. Bakit sad ka po? Malungkot na tanong ni Alora, dahilan para matauhan siya. Ano, okay lang ako. Pilit ang ngititian niya ang mga ito. Naalala ko lang kasi yung mga anak ko. May anak din po kayo? Inosenteng tanong ni Alora. Yes, tugon niya. At kambal din sila. Nasaan po ang anak niyo? Hindi niya alam kung paano sasagutin ng anak, pero pinilit niyang sarili na sagutin ang tanong nito. Kasama ng mami nila? Katulad natin? Tumango siya. Yes. Natahimik sila sandali na magsalita muli si Adrian. Tito Will, pwede niyo po ba kaming samahan kumain? Nagugutom na po kasi ako eh. Tito? Ha? Hindi masama. Napangiti siya. Sure, saan niyo gusto kumain? Jollibee! Sabay na sigaw ng dalawa. Okay, Jollibee it is. Let's go kiddos! Inalalayan niya ang dalawa pasakay ng kotse niya. Bago siya sumakay sa driver's seat, siniguro din niyang naka-seatbelt ang dalawa. Bago na yon pinaandar. Tuwang-tuwa ang kambal na makakain ng mga ito sa paborito nitong fast food. Habang si Gavin naman ay nakangiting nakatitig lang sa dalawa. Hindi niya akalain na makakasama niyang mga anak niya sa araw na yon. Hindi man lang alam ng mga ito na siya ang tatay na hinahanap nila. Masaya na rin siya na nakasama niyang dalawa kahit sandali lang. Pagkatapos nito, hindi niya alam kung kailan niya ulit makakasama at makikita ang dalawa. Pero sana, pagbigyan siya ni Laren na makasama pa ang anak. Tito Will, salamat po sa libre ah. Puno ang bibig na sabi ni Adrian.
Natawa na lang si Gavin sa itsura ng anak. Wala yon. Nakangiting aniya. Kahit anong gusto nyo ibibigay ko. Napatingin ang dalawa sa kanya na ipinagtaka niya. Bakit? Ang bait yun naman po pala. Ani Alora, sana kayo na lang po yung tatay namin. Pero kung kayo ang tatay namin, ibig sabihin ikaw na nakit kay mami namin. Natigilan si Gavin at hindi nakapagsalita. Guilty siya dahil totoong sinaktan niyang ina ng mga to. Pero nagbago na siya. Hindi na niya ulit gagawin yon. Hanggang sa matapos kumain ng dalawa at maisakay niya ang mga ito sa sasakyan niya, yun pa rin ang nasa isip ni Gavin. Tito Will? Tawag ni Alora sa kanya nang pupunta na sana siya sa driver's seat. Yes, baby? Baling niya sa dalawang bata. Can I hug you po? Ani Alora na sinundan naman ni Adrian. Oo nga po, pwede pa hug? Sure, why not? Binuka niya ang mga braso bago niyakap ang dalawa. At nang mayakap niyang dalawa, nakaramdam siya ng kakaibang saya sa puso niya. Gusto niyang maiyak sa tuwa dahil nayayakap na niya ang dalawa. Matagal niyang hinintay na mayakap ang mga ito, kaya naman sobrang saya niya. Bakit ka umiiyak, Tito Will? Pinahid niya ang basang pisngi saka nakangiting niyakap ulit ang dalawa. Masaya lang ako dahil kasama ko kayo. Nagtaka ang dalawang bata, kaya muling nagtanong si Alora. Ano pong ibig niyong sabihin? Don't mind me. Pilit na ngumiti siya. Mabuti pa ihahatid ko na kayo. Sa susunod na lang natin hanapin ang daddy nyo. Kailan po natin nahanapin si daddy? Tanong ni Adrian. Next time, baby. Hapon na kasi. Baka nag-aalala ng mami nyo. But don't worry. You can call me anytime you want so we can look for your dad. May inabot siyang calling card. Here's my number. Call me, okay? Ang card ay peke. Ipinapakita lang nito ang kanyang numero, ngunit hindi ang kanyang buong pangalan. Okay po. Mabilis na tinago ng dalawa ang card saka nakangiting umayos ng upo. Okay, good. Fasten your seatbelt and we're off to go. Tumalikod na siya at mabilis na pumunta sa driver's seat para ihatid ang dalawa. Pero bago yon, tinanong niya muna ang mga ito kung saan niya ito ihahatid. Dahil baka magtakang mga ito na alam niya ang daan kung saan ang bahay ng parents niya. Sa bahay po ni Lola, parents ng daddy namin. Ani Adrian, saka nito sinabing address na alam naman niya. Okay, tara na. Tahimik ang dalawa habang nasa biyahe sila. Pero napapansin niyang panay ang bulungan ng dalawa na hinahayaan niya lang. Na makarating sila sa bahay ng mga magulang niya, agad niyang pinagbuksan ng pinto ang dalawa. Thank you po, sabi ng dalawa, saka mabilis na pumasok sa loob. Pinanood niya ang dalawa na pumasok, pero hindi siya sumunod. Naghintay siya ng ilang minuto bago pumasok, dahil may pakiramdam siyang nasa loob ng bahay si Laren. Alam niya sa sarili na matagal na siyang handang makita at makausap ito, pero ngayon, hindi niya magawang harapin si Laren. Lalo na't nakasama niyang anak nila. Siguradong siyang magagalit ito sa kanya. Naghintay na lang siya sa labas hanggang sa marinig niya ang boses ng kambal na sinasulubong ni Laren. Kinuyom ang kamao niya sa kagustuhang daluhan ang mag-iina niya. Gustong-gusto niya nang ipakilalang sarili, pero kailangan niyang isipin na mararamdaman ni Laren at ng mga bata. Hindi pwedeng sarili lang niyang iisipin niya. Mami! Sigaw ng dalawa na agad namang niyakap ni Laren na makalabas to ng bahay. Kasunod nito ang magulang na nakahinga na maluwag nang makitang maayos na nakauwi ang kambal. Goodness, saan ba kayo nanggaling? Bakit kayo umalis nang hindi nagpapaalam? Alam niyo ba kung gaano ako nag-alala sa inyo? Maluha-luha si Laren habang sinasabi yon sa mga anak na nakatingin lang sa ina na lumuluha. Sorry, Mommy. Niyakap ng kambal ang ina, saka mahinang hinagod ang likod nito. Hindi na po mauulit,
Humiwalay si Laren sa dalawa saka nagtanong, "Sabihin niyo nga kay Mami, bakit ba taga kayo umalis? Hinanap namin si Daddy." Napayuko si Alora nang sabihin nito yun, ganun din si Adrian. What? Hindi makapaniwala si Laren sa narinig. Ganun na ba gusto ng mga anak niya na magkaroon ng daddy? Para umalis to na walang paalam. Hindi na ba siya sapat para sa mga to? Nagkukulang na ba siya? Saan siya nagkulang? Pero bakit? Bakit niyo siya kailangang hanapin? Ayaw niyo na ba kay Mami? Mami, hindi. Mahal ka namin. Ani Adrian. Then why? Hindi na niya mapigilan magtaas ng boses kasi nakakainis na eh. Bakit ba kasi palagi nilang si Gavin ang bida? Mami, galit ka po ba sa amin? Natatakot na tanong ni Alora. Natauhan naman si Laren sa ginawa niyang pagsigaw. No, no baby. Agad na hinawakan ni Laren ang pisngi ng dalawa. I'm not mad at you. I'm just worried about you too. You've made me worried. That's why I'm mad at myself. Hindi po kayo magagalit kung sasabihin naming nakipag-usap kami sa stranger at sumama? Nangunot ang noo ni Laren sa sinabi ni Adrian. You what? You talk to stranger? Yes, Mommy. But don't worry, Mommy. He's nice. Bumili pa siya ng pagkain at hinatid kami pa uwi. Sinong lalaking to para pasalamatan ko siya dahil dinala ka niya dito? His name is Will, Mommy. Masayang sabi ni Alora, sabay palakpak ng mga kamay. Will you see? Mas lalong nagtaka si Laren. Sino bang lalaking yon? Hindi niya maintindihan ng pakiramdam, pero na mabanggit nito ang pangalang Will, si Gavin agad ang unang pumasok sa isip niya. Yes, and I think he's still outside, so let's go, Mom. Let's thank him. Hinila ni Adrian ng ina palabas, kaya naman hindi malaman ni Gavin ang gagawin na makitang palabas na ang tatlo. Kaya bago pa siya makita ng mga ito, umalis na siya. Yes, he left. Sa takot na magkita sila ni Laren, umalis siya. Nakahinga lang siya na maluwag na makitang malayo na siya. Hindi pa ito ang tamang oras para magkita sila ni Laren. Hindi pa. Baka kung ano pang isipin nito sa kanya kapag nalaman nito na siyang naghatid sa mga bata pa uwi. Nang makarating sa may gate, nalungkot ang kambal dahil hindi nila nakita ang lalaking naghatid sa kanila. Nasaan siya? Akala ko nandito siya. Yumuko si Laren upang magpantay ang paningin nila ng anak. It's okay, baby. Maybe he has work to do. Habang panay ang paliwanag ni Laren kay Adrian, si Alora naman ay matyagang nakatanaw sa sasakyan na palayo sa kanila. That's his car. Turo ni Alora sa kotseng papalayo. Tiningnan yun ni Laren, ngunit hindi na yon nakita. Ginulo niya ang buhok ng dalawa. Pasok na tayo sa loob. Don't worry, babies. Sigurado naman ako magkikita pa kayo ulit. Tumango ang dalawa. Sige po. Bago tuluyang pumasok, muling nilingon ni Laren ang daan kung saan tinuro ni Alorang sasakyan na lalaking naghatid sa dalawa. Pinilig niya ang ulo at winaksi sa isip ang lalaking laging laman ng isip niya. Hindi. Hindi si Gavin ang lalaking yon. Magkaibang tao sila. Hindi rin sila nagtagal sa bahay ng parents ni Gavin. Umuwi din sila agad dahil sa nangyari. Pagkatapos na nangyari sa anak niya, hindi na niya gugustuhin umalis to nang hindi siya kasama. Napabuntong hininga siya, saka tahimik na nahiga sa kama. Ngunit ilang minuto na ang lumipas, pero hindi pa rin siya makatulog. Kaya bumangon siya at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pabalik na siya sa kwarto na makita niyang ina na pababa ng hagdan. Mom? Tawag niya sa ina. O Laren, bakit gising ka pa? I can sleep. Pag-amin niya sa ina, saka napabuntong hininga. I was so stressed lately. Stress of what? Nakangising tanong ng kanyang ina na kiniiling niya. Just stress, Mom. Bumuntong hininga siya.
Habang tumatagal, mas lalong humihirap ang sitwasyon ko. Dahil sa totoo lang, takot na takot ako magkita si Gavin at ang mga anak ko. Iniisip ko pa lang na magkikita sila, natatakot na ako. What if kunin niya sa akin ang mga bata? Ang daming tanong na gumugulo sa isip ko. I know I've been selfish, but that's what I'm feeling right now. Her mother sighed. Anak, isa lang naman ang solusyon dyan sa problema mo eh. Patawarin mo si Gavin and be free to your painful memories. Mom, I can't do that. I hate him. Mariing aniya. You have him really? Umiling ito sa kanya. Or you still love him? Mom, I already told you that it doesn't matter anymore. Pero oo, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko siya basta-basta mapapatawad. I understand. Tumango ang ina niya. Sorry anak, I just want to be happy again. But I'm happy. Hindi niya maintindihan ng ina. Bakit ba okay na sa mga to ang nagawang pananakit sa kanya ni Gavin? Hindi nila alam kung gaano kasakit ang ginawa ni Gavin sa kanya. Kaya wala siyang karapatang sabihin na patawarin niya si Gavin. Dahil hindi mangyayari yun, kahit na kailan. Anak, umiling siya rito. Stop, mommy. Laren, paano mga anak mo? Gusto nilang makilalang daddy nila. Hindi mo na ba sila kayang pagbigyan? Kaya ko. Kaya kong ibigay ang gusto nila. Kaya nga pumayag ako makita nilang ama nila. Pero hindi ibig sabihin na napatawad ko na siya. Because I can't forgive him. Kailangan niya maging matigas dahil kung hindi, magpapadala na naman siya sa damdamin niya. Baka masaktan na naman siya. Ayaw na niyang mangyari ulit yun. Ayaw na niyang masaktan ulit. Pero para sa anak niya, handa siyang harapin ulit si Gavin kahit na mahirap at masakit ang makita ito.